halos lahat ngayon ng mga official po ng local government officials po ay paisa-isang nagpapa-interview, nagpe-presscon dahil sila'y dahil pinapaalam nila kung ano yung existing flood control projects nila o kaya ay kung meron bang nasira doon o kaya ay kung talaga bang kung 200 yun, ilan ba doon talaga ang totoong naging proyekto? No, Mase. Yes. Eto, kabilang na nga dyan yung Quezon City, mga kapatid. Naniniwala si Quezon City Mayor Joy Belmonte na may katiwalian sa flood control project ng DPWH sa nasabi pong lungsod. So para mabigyan po tayo ng detalye tungkol dyan, magbabalita po sa atin ng live si Mobile Journal Francis Rivera. Hi, Francis! Jovi, Chiki, basta kinumpirma nga mismo ni Mayor Joy Belmonte na hindi lamang 141, kung hindi 254 flood control projects ang naitala sa kanilang lungsod. Ilan sa mga naging highlights sa speech kanina ni Mayor Joy Belmonte, una, may mga maliraw na location na nakadeklara sa project title. Pangalawa, may mga proyektong hindi raw tiyak ang pagbabasihan kung pagbabasihan ng project title, kaya hirap sila i-locate o hirap sila matukoy kung natapos ba o nagawa ba itong mga proyektong ito. Pangatlo, parehong-pareho raw ang approved budget for the contract o contract cost. Ika nga ni Mayor kanina, tila raw may template na ginamit para rito. Pang-apat, tag as completed, pero nung binisita nila, ongoing pa rin ang mga proyektong ito. At lastly, may mga proyektong hinati raw sa mga phases at may umabot pa nga raw ng 66 phases. Base naman sa report ni City Engineer Dale Peral, sa 254 flood control projects, 93 lamang o 93 dyan ay nabisita na nila o na-inspection na nila. 5 dyan ay ongoing pa rin at 23 dyan ay incorrect ang location. Pero paglilinaw nila, 2 lamang ang approved flood control projects, kabilang dyan ang Mesa Eco Park at Tulian River sa barangay Nagkaisang Nayon. And the rest either disapproved or hindi nag-submit ng certificate of coordination sa mismong LGU ng Quezon City. Ayon nga sa QC-LGU, umabot nga raw ng 14.34 billion pesos ang nagastos mula sa mga proyektong ito. Pero ang pinagtataka nga ng QC government ay kahit walang approval o hindi sila nag-submit ng COC, bakit daw pinagpatuloy ng mga kontratista o netong mga flood control projects na ito? Kaya naman hindi na maiwasan na ma-frustrate at magalit ni Mayor Joy Belmonte sa hindi raw pagrespeto ng mga contractors na ito sa pamahalaan ng QC. Oo. Francis, teka ha, ang dami nung numbers na nabanggit natin eh. Tama ba yung pagkakaintindi ko sa'yo? 2 lamang out of 254 flood control projects yung merong malinis na papel. Tama? Tama ka dyan, Mase. 2 lamang at ang dalawang yan ay Mesa Eco Park at Tulian River sa barangay Nagkaisang Nayon. Yan lamang yung dalawang approved, ang COC. At ayan, yun lang yung dalawa na approve, yun nga. Oo. So, dahil 2 lang out of 254 at karamihan dun sa 254 na yon ay ongoing kahit ni-report na completed, anong mangyayari dun? Sabi kanina ni sabi din ni Mayor Joy Belmonte ay patuloy daw nilang i-inspectionin, no? At sabi nga kanina ni Mayor Joy, no, ay naniniwala siyang may anomalya dito sa mga flood control projects na ito. Kaya naman hindi niya papalampasin ito at kung sakaling may mapatunayan niya, magsasampa siya ng administrative case sa mga kontratistang gumagawa ng anomalya. Kung mapatunayan na talagang gumagawa ng anomalya itong mga kontratistang ito. Pero dahil ongoing pa yung paggawa doon sa karamihan ng project, ano yung plano nila? Ito ba ay sususpindihin muna, ipapatigil muna pansamantala habang ongoing yung investigation or dire-diretso lang yung paggawa?
Sa ngayon, ang sabi dyan ni Mayor Belmonte, no, pinapatigil muna, suspindi muna yung mga projects na ito, no, or yung mga ongoing projects na ito. Lalo na yung mga walang COC o yung mga disapproved, lalo na yung mga hindi nagpasa ng certificate at talagang hindi dumaan sa LGU ng QC. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo, Francis Rivera. Nagbabalita po mula dyan sa Quezon City. Happy weekend, Francis. Thanks, Francis. Nakakaloka, 2 out of 254 sa Quezon City pa lang to, ha? Paano nangyari yun? Hindi. Teka muna ha, yung baha dun malapit sa amin sa Santa Mesa, yung Araneta Avenue. Quezon City. Yeah. Diba? Parang never na-solve yun. Never. Nakakaloka talaga. Okay. Tapos billion pala. Ganyan kadami, no? Pero walang may alam. Ayun na nga. Yun ang malupit dun. Ang dami walang may alam. Hindi, Tapos ang nakalagay sa record completed. Hindi pa pala nagagawa. Yeah. Jesus, So we've been talaga. hearing agencies telling us na parang magiging maganda yung role nila dito like BIR at saka iba pa mga departamento na mag-iimbestiga or pwedeng tumingin ng mga amounts Pero yun nga tama si Senator Edu. Senator Edu Ronald Llamas. Okay, Ron. Nalilito ako kung sinong senator. Si Senator Edu sa Rolls Ronald Royce. Llamas. Ang tanong, lagi niyang tanong sa mga nag-guest na yan sa kanilang programa Before Us. Storycon. Basic lagi ang tanong ni Senator Ronald dyan eh. Ano? Hindi Bato de la Rosa. Senator Ronald Llamas. Ang lagi niyang tinatanong ay, hindi naman nakita yan dati pa? Ayun na! Kasi years, baka more than 10 years na to eh. Diba? Bakit parang ngayon yung palang isipin kung paano nyo sila i-audit? Parang ang tagal na nito eh. Parang dapat alam nyo na kung sino yung mga tiwaling yan. Kalokohan. Ayun na nga eh. Alam mo, naalala ko tuloy yung sinabi ni former DPWH Secretary Singson. Yeah. Sabi niya, nung pumasok daw siya sa DPWH, nasa 25% daw nung mga tao yung pinag-retire niya agad. Okay. Kasi daw, yung mga tao dun sa loob ng ahensya, tukoy naman daw kung sino yung mga may sabit. Yeah. Alam naman daw nila. Parang open secret na yun siguro Yun na nga, eh. parang ganun yung dating dun sa interview kay Secretary Singson na alam naman ng mga tao dun sa loob kung sino-sino dito yung mga may sabit eh. So ang ginawa daw niya, yung mga naisumbong sa kanya na palpak at mukhang kumikickback, pinag-early retirement na niya para kumbaga may dignidad pa rin. Retired ka na pero wala ka na dito sa ahensya. Tapos ano na nangyari? Eh di ayun. Ayun ang nangyari. We appreciate po, of course we appreciate po na kayo nag-iimbestiga na finally o kaya tumitingin na kayo ng mga papeles na hawak ninyo. Pero yun na nga, sana noon pa. Pero anyway, wala tayong magagawa. Nandiyan na yan. So, sige ha, pagbutihin nyo yung Move forward na pagsisiyasat lang eh. Oo, yun talaga na kailangang Pagbutihin nyo na. pagbutihin natin. At least nagsisimula na yung BIR sa kanilang lifestyle check. Tingnan natin kung magbibigay din ng statement ng ombudsman kasi isa sila dun sa mga nabanggit na pwedeng mag-initiate ng lifestyle check. Okay. May pag-asa pa. Ano naman to eh, chance para ma-redeem ang mga reputasyon ng mga iba't ibang ahensya. Kahit medyo nawawalan din po ako ng pag-asa ko minsan. Pag naiisip ko yung mga nangyari sa pork barrel, yung mga ganon. Yung paano mga... naman natin mababawi yung mga Hermes, yung mga biyahe? Paano natin Wala mababawi na. yun? Wala na yun. Yeah. Paano naman ibabalik yun? Ay, okay. Hindi na kami nakapagsalta. Yung before this kasi ang cycle na lahat tayo na dismay at nagalit yung yung PDAP na police issue eh. Ngayon nakakulong naman si Ginang Napoles. Pero yung mga sangkot na iba, wala na sila doon. Wala na. Tapos yung mga nakita natin na mga naka-Rolls Royce na kamag-anak ni Ginang Napoles at saka yung mga expensive things, wala na. So ano ba to? Part 2 ba to ng ating pagkadismaya ulit? Pero Huwag syempre, naman sana. nandito na naman tayo sa mga panawagan na
Uy, let's be smarter sa pagpili naman ng mga opisyal natin. Pag medyo duda na tayo sa integridad at nasasangkot na sa korupsyon, yung mga tanggi ng tanggi na ipaliwanag kapag nasasabit yung pangalan nila, naku, medyo magduda na po tayo dyan. Bakit ayaw magpaliwanag? O kaya nagpaliwanag man, nasangkot na nga, nananalo pa rin. Huwag naman ganun Kaya nga, nag-give up na siguro to. May nag-send sa akin. Oh. Sa dami ng balita ngayon, isa lang talaga masasabi ko, nasa illegal talaga ang ginhawa. Pero wag naman ganyan. Wag naman. Hindi dapat. Oo. Ito lang masasabi ko. Tayo ang may karapatang magsabi ng kadiri. Oh naman! Kadiri to death. Kadiri. Kadiri. Tayong lahat. Ew. Parang dapat buong nation ang nagsisisigaw ng kadiri na sabay-sabay.